buhid ay isa sa mga katutubong mangyan na matatagpuan lamang dito sa probinsya ng Mindoro. Ngayong araw ay samahan niyo ako sa aking paglalakbay patungo sa kanilang mga pamayanan at masaksihan ang ganda ng kalikasan na mayroon ng mga katutubong buhid. Military yata yan. Hindi pa kami nakalalayo sa aming paglalakad ay hindi inaasahang may dalawang helicopter ang pabalik-balik sa kadahilanan may katatapos lamang na engkwentro ng NPA at military sa aming daraanan. Matapos ang mahigit na 2 oras na paglalakad, nakarating kami sa ilog. Subalit, dingid sa aming pag-aakala, hindi pala magiging madali ang pagtawid namin dito. Hirap. Lakas ng agos. Pero doon tayo sa unahan kasi tinutulak tayo pa atras eh. Namangha ako sa tatag ng mga kaibigang buhid dahil sa kabila ng bigat ng kanilang mga bitbit ay tila waring hindi sila nakakaramdam ng pagod. Gantan yung tubig. Taas naman. Mali yung dinaanan namin. Mas malalim doon sa amin. Buti ba kami tinangay doon, no? Lakas ng agos. Dapat pala doon sa Baliktad yung unahan. daan No? namin. Hinati namin sa gitna. Kung kami sa kalagitnaan dumaan. Kala ko matatangay ako eh. Para hindi kayo ma-traffic. Ha? Sige. Mabagal kami. Ang buhid ay isa lamang sa 8 tribong mangyan ng Mindoro. Bagaman may pagkakapareho sa kultura ang bawat tribo, ngunit ang bawat isa ay may sariling mga paniniwala at lingwahe na ginagamit. Ito lang. Tinik yun. Bagang alunat. Tinik. Makati pa naman yan. Ouch! Meron pa! Ano kayo, Jess? Hindi ko napansin yung talaman na yan.
Ang salitang buhid ay nangangahulugang mountain dweller at ang kanilang pangunahing kabuhayan ay ang pagkakaingin. Ang pagkakaingin ay isang uri ng pagsasaka ng walang patubig sa mataas na lupain. Malimit ito ngayong mangyari sa mga kabundukan at nagiging sanhi ng malawakang pagputol at pagsunog ng mga punong kahoy sa kagubatan. Kaingin din ang tawag sa gilid ng bundok o bahagi ng bukid na hinawan at sinunog bago taniman. Sa pagkakaingin, karaniwang pinatutuyo ang pinutol ng mga punong kahoy bago sunugin ang mga ito. Nagsisilbing pataba sa lupa ang abo ng sinunog. Pagsapit ng tag-ulan, karaniwang tinatamnan ang hinawang gubat. Bukod sa pagpapataba ng lupa, mainam din ang kaingin sa pagpaparami ng uri ng halamang maaaring itanim sa isang bukid. May mga halaman at punong mas naihahasik ang mga buto sa sinunog na lupain. Ito water spider to, di ba? Ngunit hindi laging madaling taniman ang mga kinainging gubat. Kung minsan, matagal ang paghihintay bago ito matamnan. Sa ganitong pangyayari, napipilitang lumipat ang mga mangyan sa iba pang bahagi ng bundok o kagubatan upang ulitin ang proseso. Anay, isa na ito, anay. Alam mo isa? Para yung abe? Dahil din rin sabi. Bakit? Bilang may tulay bilang pagkadalan din. Subalit, may mga hindi magandang epekto ang pagkakaingin sa ating kalikasan. Ito ang isa sa mga sanhi ng pagkakalbo ng maraming kagubatan sa Pilipinas na nagriresulta sa landslide o pagguho ng lupa at mga pagbaha. Isa rin ito sa nakikitang sanhi ng climate change o pagbabago ng klima. Noong 1991, tinatayang mahigit 5 milyong ektarya ng kagubatan ang nakalbo bunga ng kaingin at pagtutroso. Gayunpaman, hindi madaling mabago ang mga nakasanayan na, lalong-lalo na kung ito lamang ang naiisip na paraan ng mga katutubong mangyan para maibsan ang kanilang kumakalam na tiyan. Sa kabila ng pagiging mayaman sa likas na yaman, isa ang mga katutubong mangyan na nakararanas ng hindi pantay na pagtrato at kakulangan sa mga pangunahing serbisyo ng gobyerno. Sila din madalas ang nagiging biktima ng mga karahasan at labanan sa pagitan ng mga New People Army at mga sundalo. Sa tindi ng mga kahirapan at kaguluhan na nagaganap sa kanilang mga pamayanan, ang katutubong mangyan ay nagsusumikap na magtamo ng edukasyong pangkaisipan at espiritual upang makatulong sa pagpapabuti ng kanilang mga pamayanan. Sa tulong ng Training Institute, sila ay nagtatamo ng mga kakayahan na kanilang nagagamit upang baguhin at paunlarin ang kanilang mga pamayanan.
Mukhang putik guys. Madulas to guys. Madulas. Ah! Hello ba? Parating ng buhay bro. Saan sila bro? Hello ba? Hello ba? Matapos ang 4 na oras na paglalakad sa kabila ng maputik at matataas na mga ahunin, sa wakas ay narating din namin ang pamayanan ng Sitio Tumbaga. Nakakapawi ng pagod ang mga ngiti ng mga kaibigang buhid at sa kanilang masayang pagtanggap sa amin. Bro, Ano po, hati kami dito na. Yung hindi na mga Salat man sa material na yaman ang mga mangyan, mayaman naman sila sa kultura, tradisyon at pagmamahal. Hanggang sa susunod na mga kabanata ay Detour. saglit lang. Ito yung mga bata. Hi. Tara na.